Pwede bang ibang tao ang kumuha ng bago mong SIM with same number? Kung tanong mo din ito, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayun guys, ito yung isang comment or tanong nung isa nating followers dun sa ating vlog na paano kumuha ng bagong SIM pero SIM number pa rin dahil nawala nga, nasira yung ating SIM. Ayan, sabi niya dito, Kuya, good afternoon po. As lang po, pwede po ako yung kumuha ng new SIM pero same pa rin ng number kahit di po akin. Nawala ko po kasi ang SIM ng papa ko wala naman po siya dito. Nakaalis na, iniwan niya lang po muna yung SIM tapos accidentally ko nawala. Pwede po kaya na makuha ko ulit yon? Thank you. Ayun, pwede nga ba na iba ang kumuha ng bago nating SIM dahil nga meron tayong minsan yun nga nasa ibang bansa or minsan busy tayo, wala tayong time para pumunta doon sa SIM store na yon. Ayun, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog natin tungkol sa pagkuha ng SIM, ilalagay ko na lang siya sa descriptor para ipindutin nyo kung paano kumuha ng bagong SIM with same number dahil nasira, nawala. Yun nga, ito yung tanong ni Ma'am Bell. Ang sagot ko kay Ma'am ay, kung tutusin, hindi ko rin talaga alam kasi hindi ko nga na-encounter pa to and nasa isip ko kasi ay ito kasi ay personal na gamit natin kaya dapat personal din niya kunin. Kaya ang payo ko kay Ma'am ay kung malapit siya sa mga SM SIM store, pwede siyang magtanong doon, itry niya kung pwedeng ibang tao ang kumuha. Then sabi ko nga kung okay lang na i-update ako para at least ay mai-ano ko sa mga magtatanong pa na naka-encounter ng gantong experience. Ayun nga, credit natin si Ma'am Bell na yung nga dahil sa kanya na i-vlog natin to at hopefully makatulong din sa mga taong tanong din ito sa kanilang sarili. Ayan, sabi ni Ma'am nga dito, sabi, good eve po kuya, nakuha po namin yung SIM. Ayun, ibig sabihin, pwedeng ibang tao ang kumuha. Kahit ibang tao, kahit malayo yung tao, pwede siya makakuha. Pwede po kumuha basta family po. Ibig sabihin malapit or relatives dun sa nagpapakuha. Pero need pong magbayad ng 200 pesos. Ayun, may babayaran ng 200 pesos. Tapos, need pong magbayad ng plan for 2 months na worth of 599 a month po. Kailangan i-plan natin yung ating SIM ng 2 months. Yun yung kailangan. Pagkakuha po ng SIM, need po, ito yung kailangan, valid ID and then bayad po agad ng 200 at 599 po bago ibigay yung SIM. Ayun, di kailangan nga natin ng valid ID. Siguro valid ID nung may-ari at valid ID nung kukuha. Ihanda na rin natin yung authorization letter. Baka kasi hanapan tayo kahit Xerox lang or email. At least meron tayong authorization letter na tayo yung pinahihintulutan na tayo yung mag-asikaso nung kanyang nawawalang SIM or nasirang SIM. Then sabi niya, bago ibigay yung SIM, tapos 2 days bago ma-activate yung new SIM. 2 days daw bago ma-activate, then may signal na po agad yung tapos po next month, babalik po kayo sa Globe para po mag-plan ulit po ng 599. Yan po. Ayun, parang magpapalan siya, babalik daw para bayaran yung 599 para kumbaga 2 months plan kailangan natin bayaran. Kaya bali na bayaran ni Ma'am dito ay 1,398. 200 plus dalawang 599 per plan. Yun po. Then tinanong ko nga siya baka kasi nakaplan yung kanyang SIM. Sabi ko kaya pinagplan siya. Baka kasi yung SIM na nawala ay nakaplan. Kaya kailangan i-plan. Pero sabi nga niya, hindi po siya nakaplan pero need talaga daw po na magpa-plan pag ganon nawala kasi para po ma-activate ulit daw po. Yun, para daw ma-activate. Yun, hopefully makatulong to yung salamat kay Ma'am Bell kasi binalikan tayo para at least makatulong din sa mga tao na paano nga kung nawala yung SIM pero malayo na, nasa ibang bansa na or yung taong yun ay masyadong busy, hindi or malayo doon sa mismong store. At least alam na natin. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Hopefully makatulong ang vlog na to. Thank you.